Hey guys! Welcome to my channel. 2 buwan tayong nagtiis sa ECQ. Karamihan sa atin hindi makalabas para magtrabaho. Yung iba naman, kulang talaga yung supply. Kaya naman ngayong MECQ na, katulad mo, gusto ko ding malaman kung safe na ba talagang lumabas. Tamang-tama pa, ubos na yung groceries namin, kaya lalabas ako at ipapakita ko sa iyo yung totoong sitwasyon dito ngayong MECQ. Meron akong face shield. So ito takip yung mukha, tapos meron na siyang hat. Mainit nga lang to, mask. Ito hindi siya yung usual na mask. Ito mas takip. Pinabili ko sa friend ko to, si Ana, galing pang Korea, KF94. Galang alcohol para pang spray, para sure na hindi ako makahawak sa mga contaminated items. Meron akong gloves na disposable at syempre yung quarantine pass. Hindi ko lang sure kung mahigpit pa din ngayon, pero para sure kailangan dalhin. So ito lahat ng mga essential sa paglaba. Ang gagamitin ko, ito nga yung KF94. Hindi ko sure kung meron dito sa Pilipinas, pero siguro yung mga mask naman natin pwede na. So ito, mas takip siya. Meron siyang wire. Tapos, ganito yung itsura niya. Ayan. So, palapad dito. So, pag sinuot, ayan. So, takip na takip talaga yung ilong. Pisain lang. Ayan. Medyo mainit lang, pero yan yung itsura. So, ngayon, labas na tayo para tignan ang MECQ situation dito sa Quezon City. So, ang unang stop dito sa palengke, merong checkpoint. Tapos, ayan, naka-face mask naman lahat. Dito sa Cubao, Araneta Center, ang alam ko, meron ng biyahe yung MRT, pero wala pa din pala. So, nakalagay, no entry, tapos sarado sa taas. Ito naman, sa EDSA, sa Cubao din. So, mostly mga, yan, mga cargo, mga personal na sasakyan. So, wala pang bus. Sa tricycle, wala pa ding biyahe. So, bawal pa yung mga gano'n na modes of transportation. So, dati kasi mayroon ditong pila. Tapos doon, mayroong pila ng tricycle. Pero ngayon, wala. Yung mga sasakyan, mas madami na compared dun sa last time na lumabas kami. Pero mga personal pa din. Mga essential workers, siguro mga delivery, tsaka mga cargo. Maluwag pa din ng EDSA dito sa Cubao. Sa tapat ng bus station. So, tinanong ko si Kuya dito, wala pa daw silang biyahe, wala pang ina-announce yung government. Meron lang silang guard, tsaka konting staff dito nagbabantay. Pag dumadaan ka sa part na to, papasok ng work or papunta sa south, talagang sanay ka sa traffic dito. Pero ngayon nakakapanibago na maluwag siya. So, dito na ako ngayon sa Farmers Market. So, dito din yung part na laging madaming mga bus, mga sasakyan, pero ngayon sobrang luwag. So, okay pa din pala ngayon na MECQ, talagang mga essential pa din yung mga lumalabas. So, meron ditong fish na dealer, tapos meron ditong BDO na bangko, pero sarado. Ang sabi doon, mag-open daw sila sa Monday, pero merong ATM. So, kung kailangan nyo mag-withdraw. So, ito ang Cubao ngayon. Sa Farmers Garden, bukas yung mga bulaklak, mga bilihan ng bulaklak. Tapos sa kabila, yung Farmers Plaza. Yan, mga gulay, prutas, bukas naman sila. Bulaklak. So, tinanong ko yung nagbebenta ng bulaklak kung kailan sila nagbukas. Kasi nagulat ako, parang hindi masyadong essential, diba, yung bulaklak. So, paiba-iba daw. Minsan nagbubukas, minsan nagsasara. Tapos, tinanong ko din kung okay ba yung benta, matumal daw. Ito namang mga halaman dito, yung garden. Surprisingly, bukas din. Ayan, may mga bumibili. So, ito yung garden dito sa Cubao. Mga tindahan ng halaman. Kailan pa po kayo nagbukas? Hindi naman po kami hindi kayo nagsara. Kahit nung nagsimula yung lockdown. So, yung mga tindahan. Mga tunay po itong sili? Oo naman, ma. Ate, naman man daw, berde-berde. Matamis yan. Makakatawa yung tanong. Thank you. Nagoyo na ako niyan minsan. Matain kami. Call center. Ayan. Wala din. So, baka merong mang-bash sa akin, sabihin na mamasyal ako. Hindi, actually, mamimili talaga kami mag-grocery. Pero on the way, para maipakita ko lang sa'yo, in case na kailangan mo pumasok kung taga dito ka or gusto mo ding mamili. So, dito, yung Araneta Coliseum, yan. Dito, medyo madami-dami na yung mga tao. Tapos, madaming mga motor, ng grab food, mga deliver. Tapos, meron namang bukas na restaurant. Kuya, bukas po yung call center.
Bukas may pasok sila. Thank you. Ayan, so may pasok yung call center dito. Ganito kadami yung mga motor ngayon, mga Food Panda, Grab Food. Ayan, yung mga essentials talaga. So, shout out sa mga delivery ngayon. Bukas yung mga restaurant dito sa Araneta Center, pero for take out, for delivery lang. Ayan, dito medyo may build up yung mga sasakyan. Bukas din yung mga restaurant dito, pero walang dine-in. So, take out, tsaka for deliver. Ang Shopwise ay bukas na. Bukas, pero opo, mahaba yung pila, tapos parang ini-scan. Hindi, actually parang maiksi nga lang po. Mahaba nga. Paikot siguro. Ayun, so hanggang paikot doon yung dulo papasok ng Shopwise. Ang gateway ay sarado, pero merong bread talk for take out and deliver. Dito naman sa Farmers Plaza, bukas yung Tambunding para sa Palawan Express, para sa pera padala. Yung katabing Villarica, sarado. Tapos yung mga ibang establishment. Bukas naman ng Mercury Drug. Tapos yung katabing McDonald's. So lahat ng mga essentials yan. So meron, magkano po isa? Ng face mask. Yung ito yan. 40 pesos. Mura na. Ito ano po ito? Face mask pa din yan. Magkano po yung ganyan? 60. Ayan. So 40 tsaka 6 dito kay Kuya sa may SM. Thank you po. So, andito na ako ngayon sa SM para sa mga may aso katulad namin. Meron ditong Pet Express na bukas naman sila, pero merong pila ng konti. So, 11 AM hanggang 7 PM sila open Monday to Saturday. So, kagabi nung nanood ako ng balita, ang sabi bukas na daw yung SM. So, in-expect ko, bukas siya, as in bukas. Pero yung mga essentials lang yung open, pati yung department store, ayan, sarado pa. Pero merong ilaw. And another necessity na kailangan natin ay drugstore. So, bukas naman yung Watson's dito. Pero, merong pila, medyo mahaba. Okay, tapos, medyo tabi-tabi yung mga tao. Maganda siguro kung yung pila medyo malayo. Pero open naman yung Watson. So, kung mag-grocery ka dito sa SM Cubao, dito daw yung entrance sa may cyber zone. In fairness, parang maiksi naman yung pila, pero baka sa loob. Mukhang mahaba, hindi ko makita. Mamaya tingnan natin. So, andito ako sa tapat ng entrance ng SM Department Store. May mga tao. Akala ko bukas na. So, ang sabi ni Kuya, open daw sila sa Monday pa, 11 AM hanggang 7 PM. Ang meron lang sila deliver. So, deliver tsaka pick up. So, mag-text ka or tawag ka, tapos i-pick up mo yung items. Pero for me, parang mas okay na lang yung deliver. So, yan. Sa Monday, meron ng SM dito. Mahirap ang parking sa SM Cubao. Dito na lang kami ngayon sa SM Hypermarket. Yun nga lang, mainit talaga. Kainitan nga, alas 3 ng hapon. Dito kasi free yung parking. Tapos malaki pa yung space. Kaya okay na okay kung meron kang sasakyan. Yun nga lang, mahaba yung pila dito. So mahaba-haba yung pila ngayon. Ito pa ako sa pinakadulo. Na naman ako sa pinakadulo. Sobrang haba ng pila. Parang more than half nung last time na nag-grocery ako. Ang oras ngayon, 3:14. Nung unang nag-grocery kami, dumating kami dito ng 11 AM. Mas okay yun kasi unlike ngayon na pipila ka na nga tapos mainit pa. Kaya dapat merong maong tubig kasi heat stroke ka talaga mainit. Meron akong bago. Ay, may mask pala. Iinom ako. Dito na ako sa grocery. Nagsimula kaming pumila ng 3:14 PM. Nakapasok ng 4:35. Mas mabilis ngayon kaysa nung last time.
So, dati kapag nag-grocery ako, mask lang. Pero ngayon, nag-gloves na ako para kahit na humawak ako ng mga products, sure ako na hindi ako makakahawak ng virus. Ang kagandahan ng naka-gloves kapag hahawak ka sa cart, kapag hindi ka sure kung sanitized. Tapos sa mga items kapag hahawakan mo din. Dati kapag namimili ako dito, palaging out of stock yung alcohol. Pero ngayon, ayan, madami na silang stock. Meron din silang face mask, pero maximum of 5 pieces or 1 pack. Sa alcohol naman, maximum of 2 bottles per customer. Ngayon lang ulit ako nakakita ng alcohol sa grocery. Makakabili din ng mga alcoholic drink, pero kapag below 18, bawal bumili. Tapos, may oras po so 1 PM hanggang 5. Paano pag halimbawa 5:30 gusto kong bumili, hindi na papayagan doon. Hindi na pwede. Ayan. So, bawal na 1 to 5 PM lang. Pero okay naman yung supply. Hindi pa naman ako mommy, pero alam ko madami ding mga viewers na mommy na namomroblema sa supply ng mga baby. So, dito sa hypermarket, in fairness, kumpleto yung mga diaper, yung mga gatas. Tapos dito sa lane na to, wala masyadong pumupunta. So, ito na. So far yung laman ng cart ko. So, kahit na matagal yung pila sa loob ng grocery, maluwag pa din naman. So, tulad mo, curious din ako kung paano ba pumapasok yung mga frontliners, yung mga essential workers ngayon na wala namang public transport. So, tinanong ko sila, kuya, dito sila ate. Ang sabi nila, either nakabike, nakamotor sila, o kaya meron silang company service na provided ng company nila para makapasok dito. Yung isa nga ang layo, taga Novaliches pa. Tapos pumapasok dito sa Cubao. So, sa wakas, meron ng Rebisco Choco. Ang tagal ko na ganap ito. Nung una, tsaka pangalawang punta namin dito, out of stock. So, ngayon, madami ng stock. So, halos wala na rin tao dito sa loob ng grocery kasi hanggang 7 PM lang sila. Tapos, merong cut-off para talagang matansya din. Pero yung pila sa payment, medyo mahaba pa. So, nagsimula kaming pumila, 3:14. Ngayon, 6:50 PM. Kami na yung next in line. Pa-close na din kaya medyo konti na yung tao. Sarado na ang SM Hypermarket. Kami na ang isa sa mga huling customer. So, yan ang sitwasyon ngayon. MECQ, okay pa din naman mag-grocery. Pero yung pila talaga, yun ang matagal. Nakapatay na din yung ilaw nila. So, ang naiwan na lang, 1, 2, 3 kami. So, baka nagtataka ka bakit kasama ko si Tito Alex. Eh, di ba bawal nga yung maramihan lumabas. Magkahiwalay kasi kami ng bahay. Parehas naman kaming merong quarantine pass. Eh, dahil lang meron silang sasakyan para makisabay naman ako sa grocery para hindi ako maglakad. So, dito sa malapit, meron namang bukas na gasoline station. So, yan ang ganap ngayong modified ECQ na. Nung una takot talaga ako lumabas kasi iniisip ko na baka madami na agad tao, baka may mga hindi nakamask, baka wala ng social distancing. Pero siguro kaya konti lang yung nakita namin kasi weekend, tapos yung ibang mga kumpanya, next week pa sila mag-start magbukas. So, malalaman natin yung totoong sitwasyon next week pa, pero sa ngayon, nakaka-relieve malaman na nag-iingat pa din pala tayo, hindi tayo basta-basta lumalabas, lalo na kapag hindi naman essential. Masaya din syempre para dun sa mga pinayagan ng makalabas at makapagtrabaho, lalo na sa mga walang income sa loob ng 2 buwan. Una, talagang ang hirap ng walang income. Pangalawa, yung economy ng Philippines babagsak talaga kapag hindi tayo lalabas para gumastos, kapag hindi tayo magtatrabaho. Pero kailangan pa ding mag-ingat. So, social distancing pa din, wag masyadong maglapit. Tapos, mag-mask lagi, maghugas ng kamay, and always stay safe. So, I hope you enjoyed this video. Kung first time mo lang ako napanood, subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye!